Pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Ano ang hilig? Ang hilig ay tumutukoy sa mga bagay na gusto nating gawin o mga aktibidad na nagbibigay saya at kasiyahan sa atin. Ito rin ay natural na pagkahilig o interes na ginagawa natin kahit walang utos o gantimpala. Halimbawa, mahilig kang gumuhit kahit walang proyekto. O kaya gusto mong tumulong sa iba o makipag-usap. O nai-enjoy mong mag-ayos, maglista o mag-organisa ng mga gamit. Sa madaling salita, ang hilig ay palatandaan ng ating mga talento at kakayahan, ang mga bagay na ginagawa natin ng may sigla at kasiyahan. Lahat ng tao ay may natatanging hilig dahil likas sa atin ang pagkakaroon ng mga bagay na nagbibigay saya, interes at sigla sa paggawa. Ngunit nagkakaiba tayo ng hilig dahil iba-iba rin ang ating personalidad, kakayahan at karanasan. Ngayon ay tignan natin ang mga iba't ibang larangan ng hilig ayon kay John Holland. Narito ang 6 na larangan. Realistic o doers, investigative o thinkers, artistic o creators, social o helpers, enterprising o persuaders, at pang-anim, conventional o organizers. Isa-isahin nating ipaliwanag ang bawat isa. Unahin natin ang realistic o doers, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong nasa ganitong larangan ng hilig ay, una, gusto nila ang mga aktibidad na may physical na action. Tulad ng pag-aayos ng sirang gamit gaya ng nasa larawan, pagtatanim ng halaman o pagkukumpuni ng bisikleta. Mas gusto nila ang mga gawain na may aktwal na galaw kaysa sa nakaupo lang. Pangalawa, mahilig silang gumamit ng tools o machines gaya ng martilyo, wrench, computer hardware tools o sasakyan. Nag-e-enjoy sila sa pagmamaneho ng motorsiklo o pagbuo ng robot kits. Pangatlo, practical silang mag-isip. Gusto nila ng trabaho na may konkretong resulta gaya ng pagtatapos ng bahay o pag-aayos ng kuryente. Mas gusto nila ang mga gawaing may malinaw na output kaysa sa puro ideya lang. At pangapat, kadalasan ay tahimik at mas gustong kumilos kaysa magsalita. Tulad ng mga karpintero, mekaniko, o magsasaka na mas nakatuon sa trabaho. Kadalasan ay mas komportable silang nag-iisa o nasa field kaysa sa opisina. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa nila ay mechanic, engineer, farmer, electrician, carpenter, driver, technician, at athlete. Pangalawa, investigative o thinkers, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong nasa ganitong larangan ng hilig ay, una, interesado sila sa pagsusuri at pag-unawa kung bakit nangyayari ang mga bagay. Nagtatanong kung bakit umiinit ang panahon kapag tag-init o bakit bumubula ang sabong panlaba. Pangalawa, mahilig silang mag-research, magbasa at mag-obserba upang makahanap ng sagot. Gumagawa ng mini research project sa science o nagbabasa ng did you know facts sa internet. Gusto nila ang mga problema na may logical na solusyon. Halimbawa, nagsasagot ng math puzzles, logic riddles o bugtong o science experiments sa bahay. At tahimik at mapanuri silang magtrabaho. Mas gusto nila ang gawaing mental kaysa physical. Halimbawa, mas pinipiling magbasa o magsulat ng notes kaysa sumali sa maingay na grupo. Ang mga posibleng trabaho o ginagawa, scientist, doctor, chemist, researcher, biologist, data analyst, o computer programmer. Pangatlo ay artistic o creators, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong nasa ganitong larangan ng hilig ay, una, gusto nilang ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng art, music, writing, o design. Halimbawa, gumuguhit sa sketchpad, gumagawa ng cover design sa notebook, o nagsusulat ng tula at kanta sa free time. Pangalawa, mahilig sila sa mga ideya at proyekto na nagbibigay ng kalayaan sa pagkamalikhain.
Halimbawa, inaayos ang bulletin board ng classroom ayon sa sariling disenyo o gumagawa ng personalized video para sa project. Pangatlo, madalas silang may kakaibang pananaw sa mundo at gustong ipakita ito sa kanilang gawa. Gumagawa ng unique drawing, kwento o vlog tungkol sa sariling karanasan o opinyon. At mas gusto nila ang hindi masyadong structured o rules-based na gawain. Halimbawa, mas na-enjoy nila ang art project kaysa sa mga gawaing may strict format tulad ng essay na may fixed outline. Mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito: artist, writer, manunulat, fashion designer, musician, actors o actresses o pag-aartista, architect, at content creator o vlogger. Kaapat, social helpers, kakayahan o palatandaan. Ang mga taong nasa ganitong larangan ng hilig ay una, masaya sila kapag nakatutulong sa iba at nagbibigay ng inspirasyon. Halimbawa, tinutulungan ng kaklase na mahina sa math o nagbibigay ng encouraging words kapag may problema ang kaibigan. Pangalawa, mahilig silang makinig, magpayo o magturo sa ibang tao. Nagpapaliwanag ng lesson sa group study o tumutulong sa kaklase kapag may project. Pangatlo, gusto nila ang mga gawaing may pakikipag-ugnayan at teamwork. Halimbawa, mas gusto nilang sumali sa group performance, clean-up drive, o outreach activity kaysa mag-isa lang. Pang-apat, may malasakit at empatya, kaya mabilis nilang maramdaman ang pangangailangan ng iba. Pinapahiram ang gamit sa kaklase na walang dala o kumukumusta sa kaibigang nalulungkot. Mga posibleng trabaho o ginagawa ng mga taong ito ay teacher, nurse, social worker, guidance counselor, psychologist o volunteer workers. Number 5, enterprising o leaders. Mga kakayahan o palatandaan. Ang mga taong ito ay gustong magdesisyon, manguna at magplano ng mga proyekto o negosyo. Nangunguna sa paggawa ng class project, nagbebenta ng simple items gaya ng keychains o snacks sa school, at mahusay silang magsalita, manghikayat at makipag-usap sa publiko. Halimbawa, nag-volunteer mag-report sa harap ng klase o nagsasalita sa harap bilang host o leader. Pangatlo, madalas silang confident, masigla at determinado sa pag-abot ng layunin. Halimbawa, nagsisikap na manalo sa student election o paligsahan sa kabila ng pagod at kaba. Pang-apat, interesado sila sa mga gawain na may leadership o pangangasiwa. Nagiging class officer, team captain o project leader sa group activities. Mga posibleng trabaho o ginagawa: business person, manager, lawyer, politician, o motivational speaker. At pang-anim, ang conventional o organizers. Kakayahan o palatandaan. Ang mga taong nasa ganitong larangan ng hilig ay una, mahilig silang magplano, maglista at mag-ayos ng impormasyon o gamit. Gumagawa ng to-do list bago mag-aral o inaayos ang school supplies ayon sa kulay o subject. Pangalawa, gusto nila ang structured at predictable na gawain. Alam nila kung ano ang susunod na hakbang. Sinusunod ang daily routine sa pag-aaral o ginagawa agad ang assignment pagkatapos ng klase. Pangatlo, masaya sila kapag organisado at sistematiko ang kanilang paligid. Halimbawa, nililinis ang study table bago mag-aral o inaayos ang mga files sa folder ng computer, cellphone. Pang-apat, mahusay sila sa pagmamanage ng data, records o dokumento. Inaayos ang class record sa group project o nagtatype at nagko-compile ng reports ng grupo. Mga posibleng trabaho o ginagawa: accountant, office clerk, secretary, bookkeeper, data encoder, o administrative assistant. Konklusyon ng aralin. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging hilig at paraan ng pag-iisip. Walang mas mataas o mas mababa. Ang mahalaga, unti-unti nating tuklasin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin at nagbibigay saysay sa ginagawa natin. Kapag nakilala natin ang ating hilig, mas magiging buo ang pangarap natin at mas nagiging malinaw ang landas na tatahakin sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang video lesson na ito, paki-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, paalam!